Habang mainit-init pa ang sopas, dalhin mo kay Huishu. Kuya Lu, bakit ka sumisigaw ng malakas? Gusto ko lang sanang itanong, kailan mo pakakasalan ang girlfriend mo? 7 taon na kayong magkakilala, hindi ba? Bakit ngayon mo pa to binanggit? Naisip ko lang, kailan namin matatanggap ang kasal nyo? Lagi kanyang pinapakitaan, ng kabutihan. Totoo yan. Alam mo kung ano ako noon, bago ang aksidente, pagkatapos ng banggaan, naging, hindi tao ni multo. Lumpo ang 2 hita ko. Asawa mo lang ang naiwan sa tabi ko. Huishu, kumain ka naman. Lumabas ka. Lahat ay sumuko na sa akin. Bakit ayaw mong umalis? Dahil ako ay sugo ng langit para iligtas ka. Haha. Salamat. Sa iyong pagtitiyaga sa akin. Pero, siya ay masyadong karaniwan na ngayon. Napakapangit na. Hindi ko na siya kapantay. At saka, ang pagsasama namin ngayon, nagpapaalala ng nakaraan ko. Nakaramdam ako ng suya. Ate, narinig mo lahat? Si ate, laging seryoso masyado. Nagbibiro lang ako, paano kita iiwan? Umuwi ka muna, sa bahay. Hindi to madaling, masosolusyonan. Lu Huishu. Sino ba ang mas nakakasuka? Makinig ka, ako ang aalis sa'yo. Kailangan pa ba tong drama? Huwag mo akong idamay. Lin Gigi, makinig ka. Wala kang kwenta kapag wala ako. Akala mo ba, espesyal ka? Presidente Wu, hinahanap ka ni Presidente Lee. Kanina ba'y may tinitingnan ka? Wala yun, tara na. Sistema, gusto ko nang umuwi. Host, ang iyong mga puntos ay hindi sapat para buksan ang time-space travel function. Tama. Naubos ko na. Lahat ng puntos ko. Sistema. Nagdesisyon ako na gamitin lahat ng puntos para pagalingin ang hita ni Lu Huishu. Sistema. Kung bawiin ko ang puntos, kailangan pa ba ni Lu Huishu ng wheelchair ulit? Opo, host, lalala ang muscle atrophy at hihina siya ng husto. E di hayaan mo siyang bumalik ka na lang na... Gigi, bigyan mo ako ng tubig. Lin Gigi. Sabi ko ng biro lang yon. Bakit mo sineryoso? Gigi. Gigi. Host, 80,000 puntos na ipamalis. May bagong target. Gagamit ka ng bagong pagkakakilanlan. Babala. Kapag nabigo ka ulit, guguho ka ng tuluyan. Ito ang bagong pagkatak. Na-detect ang target. Sa pamamagitan lang ng pag-abot sa bingit ng kamatayan, may tutuloy ang paglipat ng kaluluwa. Huling pagkakataon mo na ito. Gets ko. Ate, sa wakas, sumagot ka sa tawag. Paulit-ulit kang tinawag ni Kuya Lu. Nasaan ka na ngayon? Nakakonfine si Kuya Lu. Sabi ng doktor lumala ang kondisyon ng mga binti niya. Huwag ka na sanang magtampo. Sa kanya ngayon, kailangan na kailangan ka niya. Tigilan mo ako sa hipag. Tapos na tayo. Sumagot lang ako para sabihin. Sa kanya, hindi ko ikinahihinayang ang pag-ibig. Nalulungkot lang ako. Sandali lang ang pag-ibig. Kuya Lu, natawagan ba siya? Kailan siya darating? Boses yan ng hipag. Parang hindi siya okay. Sa tingin mo, may gagawin ba siyang kalokohan?
Kuya Lu, puntahan mo siya, hanapin mo siya, dali. Kuya Lu, may nangyari, nagtalo ng hipag at namat. Nangako kang hindi mo ako iiwan. Anong nangyari? Anong huling sinabi niya sa'yo? Sabi niya, hindi niya pinagsisihang minahal ka niya, ngunit sa kasamaang palad, masyadong maikli ang pag-ibig. Sir, respetuhin natin ang... Kuya Waishu, tingnan mo. Ako lang ang pwedeng makasama mo. Ang kapatid ko ay si Wo Yunjing, ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng. Kung sasama ka sa akin, ano man ang gusto mo, kaya kong gawin. Lu Weishu. Sa buhay na ito, palagi kang magiging isang lumpo na kumakapit sa nakaraan. Lumpo na naman ba si CEO Lo? Hindi ba't nakatayo siya dati? Bakit siya nakabalik sa wheelchair? Lumpo na siya sa loob ng 2 taon. Nabalitaan kong ang kanyang fiancé, hindi matiis ang kanyang ugali, at nagpakamatay. Anyway, nabalitaan ko nitong mga nakaraang taon. Mabilis na umangat si Lu Huaishu sa negosyo, ngunit hindi siya masyadong etikal. Nasa likod niya ang Wo Group, pinoprotektahan siya. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Kuya Waishu, tingnan mo, wala silang lakas ng loob na tumayo sa tabi mo. Tanging ikaw at ang perpektong magkapareha. Kuya, bakit dinala ng kapatid ko ito? Hindi presentable. Querida dito. GG. Ikaw, muntik mo nang sirain ang plano ko. Pinaghirapan kitang palakihin. Ang lakas ng loob mong magpakamatay. Walang kwentang anak ka. Tikman mo ito. Ito ang kapalit ng pagsuway mo. Hulihin siya. Sisiguraduhin kong masunar ang magparehistro para sa'yo. Napakalungkot ng buhay ng dating may-ari. Sugador na ama, inang namatay ng maaga, walang silbing kapatid, at siya mismo ay wasak. Ngayon gusto pa nitong gago na. Ipagbili ako sa nightclub. Napakababa. Kung patuloy mo akong titingnan ng ganyan, ipagbibili kita sa kabundukan bilang nobya ng isang probinsyano. Kung susubukan mong makatakas ulit, babasagin ko ang mga binti mo. Ang tagal ko nang di nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Sistema. Na-detect ang host. Nakilala ang bagong target sa nightclub. Pilitin bang lumabas? Tatay. Hindi na ako tatakas ulit. Magpakabait ka. Naririnig mo ba ako? Susunod ako, tatay. Tara. Binibining Wang. Pakituro ng maayos ang aking anak. Tama na. Maaari ka nang umalis. Hindi bagay ang suot mong yan. Magbihis ka ng mas maganda. Host, bagong target na kilala. Pupunta sa nightclub sa loob ng 1 oras. Naiintindihan. Inay. Naku, ang ganda ng mukha. Nang likhain ninuwa ang tao mula sa lupa. Ibinuhos niya ang pinakamagandang gawa sa'yo. Mamayang gabi, gumawa ka ng ikapagmamalaki ko. Kapag napansin ka, ng puno ng angkan ng Hu, ligtas na ang kinabukasan. Hu Yunjing. Di tulad ni Lu Huaishu na umangat sa paggamit sa akin at sistema. Si Hu Yunjing ay mayaman. Mula pagkabata. Bilyon ang yaman. At kilalang suplado. Bigyan natin ng konting kilig. Ang sisi na yan. Mahal, paano ka makakapigil nito?
Tingnan. Di ba't ako? Ay nakilala na kita dati. Luma na yung mga pick-up lines mo. Pero ramdam kong, nagkita na tayo noon. Ruang, Po, ihatid mo ang babaeng lasing na ito sa bahay niya. opo, sir. Ikaw, Sistema, matibay ang depensa ng lalaking ito. May iba pa bang paraan? Host, ang natitira mong puntos ay pwedeng ipalit sa pag-ibig sa unang pagkikita. I-redeem mo na, ngayon din. Nag-ana ang pag-ibig sa unang pagkikita. siya at ang kanyang Binibining amo. Dito ka natitira mula ngayon. Bahala ka sa mga pangangailangan ko. Walang limitasyon ang black card na ito. Gamitin mo ayon sa gusto mo. Una sa lahat, taos puso akong nagpapasalamat na iniligtas mo ako sa impyernong iyon. Pangalawa, hindi ako narito para sa pera. Talagang nagmamalasakit ako. Kung may kailangan ka, tanungin mo ang kasambahay. Iiwan ko ang card dito. Huwag kang mahiya. Sistema. Ang bagong target ay may 20% na antas ng pagmamahal. Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Bakit ang bagal? Akala ko ba pagdodroga? Ang pinakamabilis na paraan, bakit hindi ito gumana sa akin? Sistema. Tayo ay mga tagapagmana ng sosyalismo. Iwanan ng mga mapanaginip na pantasya. Ngunit, ngayong nasa bahay na siya, simulan na natin. Nakabalik ka na. Sandali lang. Maligayang kaarawan, Uyunjin. Ihip mo ang mga kandila at humiling ka. Tagapangasiwa, ang iyong misyon, ngayon ay mas mabilis kaysa dati. 50% na kumpleto sa loob ng 2 taon. Sabi nila malamig ang puso ni Huyunjin. Pero totoo, siya ay isang ulila na mahilig mag-isa, nagnanaas ng kapanatagan sa puso. Para sa katulad niya, ang katapatan at pagiging simple, ang pinakamabisa sa pag-alay sa kanya ng pagmamahal at kasamahan. Unti-unti siyang mabibihag sa akin. Patunay ang resulta na epektibo ang stratehiyang ito. Babala, huwag kang maligaw muli. Sa nakaraan, tanga lang ang ulit ng pagkakamali. Nagtayo na ako ng pader sa puso. Huyunjin, unang beses mo, akong dinala sa ganitong okasyon. Ibig ba sabihin, mas mahalaga na ako sa'yo? Maging mabait ka. Mahalagang mahalaga ang okasyong ito. GG. Ginoong wow. Ang tagal nating hindi nagkita. Pag-usapan muna natin ito. Mauna ka na. CJ, Magpatuloy ka na sa mga gawain mo. Opo. GG. kilala ba kita? Kahit gaano magbago ang isang tao. Mga kinaugalian niyang kilos, ekspresyon at titig ay nananatili. Ayaw ko sa mga kwentong pantasya. Naalala mo ang sinabi mo? Sabi mo, sugo ka ng langit para iligtas ako. Niligtas ka, parang sinumpa mo ako sa malas. Alam kong galit ka pa rin. Pero pinaalis ko na silang lahat. GG, bumalik ka sa akin. Pakiusap. GG. Bitawan mo ako. Nababaliw ka na ba? Oo, itong kurbata, ang unang regalo mo sa akin. Bakit mo sinasabi to? Inaasahan mo ba ako humanap ng veterinaryo para sa'yo? Yang pagmamakaawa mong to, kung makikita ng namatay mong nobya, sigurado, isusuka niya ang labi niya, mula sa libingan. Kalakok mo. Maraming humahabol kay Ginoong Lu. Huwag mong gamitin ang censored para guluhin ako.
Linji, alila ka lang ng kapatid ko, isang kabet. Dapat ang hipag ko'y tunay na dalaga. Ang tulad mo, na pinagpapasahan tulad ng kalakal, laruan lang ang karapat dapat sa pansamantalang libangan. Huwag kang magmalaki. Binibining Hu. Ni hindi ka nga. Karapat dapat maging laruan. Kawawa ka. Ikaw. Ang kapal ng mukha mong manapak, hindi kita sasaktan. Kung masaktan kita, malulungkot ang kapatid. Hua Isho, tingnan mo ang ginagawa niya. Huminahon ka. Host, tatlong tao ang may masamang intensyon. Nakikita ko, sa ugali ni Huwansi, hindi niya to palalampasin. Biyahe. Pagsisisihan ni Linji ang paglaban sa akin. Kung ayaw mong masaktan, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka mabuhay ka pa. Swerte mo't mayaman ang Kung hindi, sa katiting mong utak, isang eksena lang bagsak mo. Anong sinabi mo? Babaeng nakaahon lang sa kama. Huwag kang magsalita ng ganyan sa amin. Gusto mo yata Itusok ang pwede mo ng i-redeem ngayon. 30 segundong pag-freeze ng oras. Para tulungan kang makatakas sa panganib. Mga walang kwentang ito. Hindi ka dapat sa mahal kong puntos. Daldal ka ng daldal, ha? Sinasabihan kitang manapok. Gusto mong manapok, ano? Ikaw ang susunod. Ikaw. Kung manggahas kang manapok sa akin, hindi ka tatantanan ng kapatid ko. Kapatid mo. Zai, nandoon ka ba? Nandito na ang kapatid ko, Linji. Babayaran mo to. Kuya, tingnan mo ang ginawa ni Linji. Anong nangyayari? Hu Yonjing, anong tagal mo? Naghugas lang ako ng tas bigla silang sumulpot. Sasabihin laruan mo lang ako. Tapos sinaktan nila ako. Kung hindi ka dumating, kala ko papatay na nila ako. Kuya, siya ang nananakit. Hindi totoo yan. Hu Yonjing, ang sakit ng ginawa nila. Tapos sinabi pa nila, nabulag ka raw para magkagusto sa akin. Gusto pa nila ako paalisin sa Jiangxi. Kasinungalingan. Hindi namin sinabing bulag siya. Aminado ka na? Gusto niyo ako palayasin sa Jiangxi. Tama na. Walang may lakas ng loob. Hawakan ng akin. Kayong dalawa, lumabas kayo. Ikaw rin, umalis ka. Hintayin mo. Dito lumaki si Binibining Linji, lahat ng impormasyon at larawan. At tiningnan namin ang ospital na pinagsilangan niya, lahat ay tama. Hindi ako naniniwala, imposibleng magkamukha ang mga mata. Binibining Lin, may bagong alahas kami sa tindahan. Gusto mo bang tingnan? CJ. Ito ang pinakabagong butterfly rain ngayong panahon. At itong pulsera. Ito ay nakatagong disenyo ng aming punong taga-disenyo. 10 lang ang butterfly serenade na umiiral. Magandang pangalan ang butterfly serenade. Gusto mo ito, di ba? Lagi kang may gusto sa mga bagay na may paro-paro. Bakit mo ako bumabagabag? Dati mong sinasabi, nais mong ako'y muling isilang na parang paro-paro. Upang takasan ang nakakatawang wheelchair na ito. Gusto mo ba ng replacement kit? Sumasakay ka sa kahit sino mong makasalub. Naaawa ako sa yumaong nobya mo. Pareho ang mga kilos mong ito sa ilalim ng mat. Bakit mo ako iniwan? Bitawan mo ako. Gigi, patawad. Alam kong nagkamali ako. Bumalik ka na, sige na, pakiusap. Parang hindi na. Yunjing, ako ay. Alam ko. Hindi mo ugali ang pulutin ang tao mula sa basura. Nandito ako, bakit ka magsasayang sa ganyang klaseng tao? Tama ka yata. Kunin mo gamit mo't umalis na tayo. Ipapadala mamaya sa bahay ang mga alahas at iba pang gamit. Naiintindihan ko. Gagamitin ko lahat ng paraan. Para sa akin ka lamang mapunta. Yunjing, bakit patay ang mga ilaw? Hu Yunjing. Alam kong ayaw mo ang mga na hindi mo na makontrol. Pero kapag tunay ang pagmamahal mo, hindi mo na mapipigilan. Walang hanggan ang pagmamahal ko sa... Nakaka 20% na ang pagunlad ng host. Balisa ang emosyon ng target.
Host, mag-ingat ka. Yun, Jay. Nasasaktan ako. Sabi niya kamukha ko ang kanyang patay na nobya. Sa tingin ko malas ito. Hindi pinapahalagahan ng mga tao habang naghahanap ng kapalit kapag patay na. Pero alam kong iba ka. Paano naman? Itatago mo ang abo ko sa'yo dahil alam mong, bukod sa akin, wala nang babaeng magmamahal sa'yo ng ganito. Isang mananalo lang sa larong ito. At ako iyon. Sistema. Ang uwan nyo talaga, mga tao. Hindi iyon ang punto. Kahapon, dahil kay Luhuaish, bigla akong umusat. Oo. Parang, may silbi rin pala si Luhuaishu. Host, mag-ingat. Baka mabaygo ka. Sa magandang pananalita, pagmamahal yon. Sa masamang pananalita, panggagago. Illegal yan. Iwan mo siya, Gigi. Balik ka sa akin. Hindi ako fiance mo. Pero pwede ka naman. Gusto ko talagang malaman. Bakit hindi mo makalimutan, fiance? Walang katulad siya. Nagmamahalan kami. Bakit siya nagpakamatay? Chismis lang yon. Dahil may sakit siya, hindi niya nakayanan ng sakit. Aksidente lang pala. 2 taon na, nagsisisi pa rin ako. Dapat hindi ko siya iniwan. Hayop ka. Ginagatasan mo ako gamit ang kasinungalingan. Yun pala ang totoo. Bakit hindi mo iyon ipinaliwanag? Ayokong malaman ng mundo. Ang masamang sabihin sa kanya. Pasensya na, mali ang akala ko. Gigi, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo sa mundo. Linji, ang kapal mong manggulo sa kanya. Naiintindihan mo ng mali, Gi-ho. Nagkasalubong lang kami ni Lu. Nagkakamayan kayong dalawa. Ano pang pagdududa ang meron? Linji, ikaw ang pinakamasamang babaeng nakilala ko. Una kinubig mo kapatid ko. Ngayon ito pa, Kuya Waishu. Tama na, okay? Waishu, para sa kanya mo ako sinigawan. Kaibigan ko si Linji. Anong klaseng kaibigan siya? Hostess lang siya sa isang nightclub. Huwag kang palabuin yan. Tama siya, President Lu. Alam na ng lahat dito sa industriya. Laro ang babae lang ni Wan Xing si Linzai. Isang alalay. Sino ka ba? President Lu. Sa tingin ko, dapat na tayong umiwas na magkita. Baka kasi si Isbi, ho ay, magkamali ng intindi sa atin. Aalis na ako. Tigilan mo ang pagpapanggap. Waishu, nasaktan mo ako dahil sa babaeng yan. Bakit? Ang bait-bait ko sa'yo. Nakikiusap ako, pakitrato mo akong maayos. Gusto mo lang yan ang mangyari. Kuya Waishu, bagay na bagay tayo. Banigani ka niya siguro. Oo, siguradong dahil sa kanya. Isang eksenang walang awaan, lalong gumaganda ang istorya. Nauwi ka na. Naiinip na ako mag-isa. Anong problema? Hindi ba maganda ang pamimili? Nakakasawa ang paulit-ulit na gawain. Maghanda ka na. Kumain tayo sa pamilya ko. Ipapakilala mo ako sa magulang mo. Let. Epektibo pala ang pagpupursig. 2 taon, unang beses niyang iminungkahi. Nadalhin ako sa kanila para kumain. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na ako lang ay ibon sa hula niya, kundi opisyal na nobya na niya. Kung hindi ito malaking pag-unlad, ano pa ang masasabi? Walang pag-unlad ang relasyon. Nahihiya lang siya. May problema. Ayaw mong sumama. Hindi. Magbibihis lang ako. Ji-wo, paulit-ulit na lumalapit. Si Lu Waishu kay binibinilin sa publiko. Nakipagkape pa sa kanya. Lu Huaishu, lumampas ka na. Binibinilin, maging comfortable kayo. Ituring nyo itong sarili ninyong tahanan. Salamat po. Kuya, nakauwi ka na. Bakit nandito siya? Palayasin siya. Wan Xing, kain na. Kuya, nagbibiro lang, di ba? Bakit mo siya dinala rito? Hindi ka ba natatakot na madumihan niya ito? Wan Xing, ganyan ka magsalita sa harap ng bisita. Napakawalang galang. Lolo, baka hindi mo alam, lasinggo lang ang tatay. Nagtatrabaho siya sa nightclub. Pera lang ng kuya ko ang habol niya. Kaya nga siya kumakapit sa kanya. Bago ito, sino ang nakakaalam kung ilan na ang lalaki niya? Miss Ho, ang pamilya. Wala akong magawa. Ang pagtatrabaho sa nightclub, hindi ko rin ninais.
At saka, isang araw lang ako sa nightclub. Noong unang araw, iniligtas ako ng kuya mo. Mula nang samahan ko siya, hindi ako gumawa ng anumang pagtataksil. Huwag kang magpanggap dyan. Nangaakit ka ng mga lalaki, pati si Waisho sinubukan mo. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang balak mo, hindi ka makakapasok sa pamilya Wow. Yunjing. Wangsing, tapos ka na ba? Kung tapos ka na, kain na. Bakit ganito? Bakit ikaw pwedeng pumili ng gusto mo, samantalang ako'y sira? Kinukutya ako, ni hindi makuha ang gusto ko. Miss Ho, pagbigyan niyo. Si Lu Huaishu ay hindi karapat-dapat na mapangasawa. Makasarili siya at walang pakialam sa iba. Kahit magpakasubo ka, hindi niya mapapansin. Sarahan mo ang bibig mo. Gusto ako ni Waisho, ikaw ang nangakit sa kanya. Miss Ho, ako. Tama na. Zaizi, ihatid muna kita. Hindi ako gusto ng kapatid. Tapos dinala mo pa ako sa kanyang birthday party. Hindi ba siya magagalit? Si Xing ay talagang simple lang. Kung iwasan niyo ang mga hindi pagkakaunawaan, dapat magkasundo kayong dalawa. Siyempre, umaasa rin ako na magkakasundo kayo. 8. Kuyang Waisho. Kaya, naghihintay siya para sa isang tao. Ang taas ng pagmamalasakit mo kay Lu Huaishu. Direktor Wow. Ang tagal nating hindi nagkita. Kuyang Waisho. Birthday ko ngayon. Bibigyan mo ba ako ng regalo? Matagal na kitang gusto. Pwede ba? Tayo na lang. Hindi ito angkop. Ang progreso ni Hu Yunjing ay hindi pa rin umuusad. Nasa 70% pa rin. Mali yan. Ipinakilala niya ako sa pamilya niya at dinala pa ako sa birthday ng kapatid niya. Dapat may reaksyon na. Bakit ayaw mo akong tanggapin? Malinaw naman, magkaintindihan tayo. Tunay tayong magkatapat. Sinabi ko na sa'yo, binibining Wow. Hindi kita gusto. Kuya Waisho, pwede akong maging paa mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isha, bakit mo hinayaang maging kawawa ang sarili mo? Ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat. May nagsabi na niyan dati. Pero nang maglaon, ako'y tumayo. Ikaw, ano na? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sige, lumangoy ka ng ilang ikot sa pool. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sige. Ano pang hinihintay mo? Bakit ang pakialamera mo? Sino bang nagsabing ililigtas mo ako? Akala mo gusto kong makialam? Ikaw ang dahilan ng lahat. Ang tapang mong saktan ako. Sasaktan kita kung gusto ko. Kailangan pa bang okasyon? Hindi lang kita masasaktan. Kaya pa kitang sipain muli. Sisipain din kita pabalik. Hindi mo ba pinatutunayan ang pag-ibig mo kay Lu Huaishu? Sige, talon ka. Talon. Ikaw. Makinig ka sa akin. Kung tatalon ka ngayon, siguradong wala na. Mag-aaksayang iligtas pa. Ang pag-ibig mo kay Lu Huaishu ay awa lang sa sarili. Naghahanap ka lang ng taong may kapansanan para makaramdam ng halaga. Ano ba ang alam mo? Kami lang ni Waishu ang nakakaintindi ng sakit namin. Bagay na bagay kami. Direkta ba niyang sinabi sa ganyan na nga trato niya sa akala mo may pakialam siya? Mag-isip ka ng maayos, hindi yan pag-ibig. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Niligawan mo siguro si Waishu, kaya ganyan na siya sa akin. Hindi mo magigising ang nagtutulog-tulugan. Wala akong kinalaman sa kanya. Ikaw ang may kasalanan. Bakit hindi ka na lang mamatay? Wangsing. Yunjing, hindi ako. Hindi talaga, Yunjing. Kilala ng lahat na si Wow Wanxing, ang pinakamahina ni Ji-Wo. Paano siya nakatapang? Nabaliw na ba tong ibon? Akala niya pagkatapos pumasok sa pamilya Wow, pwede na siyang maging totoo? Sa tingin ko, may mga taong pagkatapos ngayong gabi, mabubunyag na ang tunay na pagkatao. Hoy, huwag mong sabihin yan. Mukha naman siyang inosente. Kaya pala nahulog si Wow Yunjing. Naku, para akong nangangati sa pagnanasa. Yung cute niyang itsura. Pagsawa na si Ji-Wo sa kanya, kakaway ka lang. Susunod na yan sa'yo. Nakikita mo ba, Gigi? Ang lalaking pinili mo'y walang kwenta. Ako lang ang tunay na magmamahal sa'yo. Ubo. Ginoong Wow, ayaw ka na niya. Bakit hindi ka sumama sa akin ngayong gabi? Hay, aray. Ikaw, nabaliw ka ba? Kung hindi lang ako naakit sa ganda mo, hindi kita papansinin. Parang pala kang nangangarap maging prinsipe. Nag-overthink ka lang. TSK.
Nagpapahalaga ka na sa sarili mo? Ikaw. Hintayin mong habulin ka ng pamilya Wow. Huwag mo na akong habulin pagdating ng panahon. Hindi lang siya ang hihilingan mo. Sinasabi ko sa'yo, lahat kami ang dadaanan mo. Ha ha ha. Hindi siya ganoong klaseng tao. Kung mangangahas kang Manaira ulit, makakatanggap ka ng sapina mula sa Law Corporation, sa lalong madaling panahon. Si Mr. Wo na naman. Kaya pala ang tapang niya. Makinig ka sa akin. Pwede kang magpakalat ng chismis. At ikaw rin. Ha ha ha. Lahat ng nandito ngayon na nangusga kay Gigi, makakatanggap ng sapina mula sa Lowe's. Ipapadala ito sa inyo. Wala nang pakikipagtulungan. Umuubo. Mr. Lu, anong ginagawa niyo rito? Nanonood ng palabas? Tara na, tara na. Gigi, hindi ko hahayaang mambuli sa'yo. Lu Huishu, ang nagpasimula ng gulo. Empleyado mo, di ba? Sayang hindi ka artista. Paano mo? Ikaw si Gigi, ikaw ay walang makakalam sa mga empleyado ng Lowe's kaysa sayo. Mula nang pumasok siya, nagyayabang na nagtatrabaho sa Lowe's. Mahirap ba malaman? Pero kahit ano paman, ito ang paraan ko para ipakita ang pagmamahal ko. Hindi ba? Gigi, bumalik ka sa akin. Iwanan mo si Wo Yunjing. Wala nang magmamahal sa'yo gaya ko. Lu Huishu, magagawa mong sabihin ang salitang pag-ibig. Huwag mong dumisan ang salitang iyon. Nakakadiri. Yunjing. Mr. Wo. Si Gigi ay tapat at mabait na babae. Pagbutihin mo ang pagtrato sa kanya. Alam kong maselan ka sa pagkain. Kapag hindi masarap, iluluwa mo pagkatapos ng isang subo. Itapon mo sa basurahan. At wag nang lilingon pa. Galit ka ba sa akin? Sistema, hindi mo ba sinabing gagana ito? Maaari lamang akong mag-analisa batay sa database. Nahuhulog ang lalaki sa ganitong klaseng bagay. Kung hindi ito gumana, baka ikaw mismo ang dapat tingnan para malaman ang dahilan. Sa ganitong sitwasyon, ikaw ang dapat magalit sa akin. Zaizi, ganito si Wanxin dahil iniligtas niya ako. Kaya ganito siya ngayon, utang na loob ko sa kanya, at may pananagutan ako. Alam ko ito, wala itong kinalaman sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya para mabayaran siya. Napagtanto ko lang ngayon. Nasa prosesong ito, nasasaktan ka rin. Pasensya na. Hu Yunjing. Zaizi. Hindi pa ako nakapagmahal ng sinuman dati. Baka hindi ako naging sapat noon. Pero umaasa ako, nasusubukan kong maging taong mapagkakatiwalaan mo na ipagkaloob ang sarili. 80% na ang progreso ng romansa. Host. Ang pag-ibig mo, ang daan ko pa uwi. Hu Yunjing. Magkasalungat yan, hindi ba? Makakauwi na ako ngayon. Nasaan si Hu Yunjing? Nasa trabaho. Wala nang maagang pagising at tapos na ang mga pagod na araw na iyon. Ang sarap sa pakiramdam. Naisip mo bang manatili pagkatapos ng layunin? Hindi ako tanga. Bakit ako sasabak? Sa parehong hukay muli, Paano kung iba si Wo Yunji? kung panandali ang ligaya, ay kapalit ng pangmatagalang pagkalugi. Mas gugustuhin ko, hindi na lang ito nagsimula. Kamusta? Hinahanap ko si Direk. Kasama niya ngayon ang isang kliyente. Sige, maghihintay ako. Ilang taon na ba ang nakalipas? Ginagamit pa rin ang pareho, kombinasyon ng baunan, bandana at kurbata. Lin Gigi, wala kang puso. Niligawan mo sina Lu Huishu at Hu Yunjing. Ang sikreto ay kung epektibo ito. Sabi ko sa'yo target lang sila. Mga lalaki, alam mo na? Hindi sulit ang pagod. Mga target. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng kabutihan niya sa akin, para lang akong linlangin? Loi ka ng pag-uugali, mga nakagawi ang gawi, pareho lang ng dati ang lahat, ngunit ibang-iba na ang ugali niya. Gigi, Noi sinabi mong ikaw, ang magdudulot ng swerte sa akin. Noon pa man ay gumaling na ang binti ko. May kinalaman kaya ito sa'yo?
Yunjing. Ginawa kong bento ng buong puso. Tikman mo. CJ. Maagang pumunta sa palengke para bilhin ang mga sangkap. Akala ko kailangan pang mag-aral para pumasa sa pagsusulit. Subukan mo. Malinaw na 5 bituin na hotel takeout ang in-order mo. Host, okay lang ba talaga to? Kaya hindi na unawaan ng data nyo. Ang sakit ng tiyan at kakulangan sa pagmamahal ng dominante at walang puso. Naisihi ang lakas ng white moonlight. Arf. Anong nangyari? Wala lang, konting sugat lang. Masakit ba? May kasambahay naman tayo. Di mo kailangang gawin ang ganitong bagay ng basta-basta. Weishu, hintayin mo ako. Gagawa ako ng panibago. Weishu, may natutunan akong bagong puti. Ito'y pagkain pampagaling. Tikman mo. Weishu, tingnan mo ako. Hinayang, ito lang ang dahilan mo sa pagtawag? Ano to? Natuto akong magluto. Okay lang, GG. Kahit sino ka man, babalik ka rin sa akin. Kuyang Waishu. Anong ginagawa mo dito? Naghanap ka ba sa akin? Dahil sa nangyari, alam ko na, may pakialam ka pa rin sa akin. Binibining wow, may hindi ba tayo nagkaintindihan? Hindi pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Tumalon ako sa pool para sa'yo. Dapat hindi ba tayo magkasama mula noon? Hindi ko alam. Ano ba ang ginawa ko? Kay binibining wow para magkaganito, hindi ko na uulitin. At sa puso ko, nandyan lang ang aking nobya. Hindi ako pakakasal kanino man. Pero patay na siya. Hindi siya patay. Dahil ba sa kanya ka pumunta? Yan ba ang dahilan ng pagpunta mo? Binibining wow, bakit mga inosente ang pinagbubuntunan mo? Kuya, bakit nandito siya? Wansing, asawa ng kapatid mo siya. Hindi siya. Kuya, huwag kang maloko ng kikay na to. Siya ay isang gamit na babae. Ikaw lang nagpapakatanga sa kanya. Alam mo ba ang chismis tungkol sa'yo? Sabi nila basurang tao ang dala mo. Sabing wala kang panlasa. Binibining ho. Ang pamilya ko, hindi ko naman kontrolado yun. Pero tunay ang pagmamahala namin ni Yunjing. Tumigil ka na. May karapatan ka bang magsalita? Hindi lang kuya ko ang nilalandi mo. Pati si Kuya Waisho nilalapitan mo. Ang sama mong babae. Sinaktan mo ako. Wansing, ako ay. Huwag kang mayabang. Mabubuking din ang kalokohan mo. Kahit ikaw ay laban sa akin, buwisit. Ang kuya ko talaga. Mga basurang tao, ang dinadala sa kumpanya. Anong ginagawa mo? Dahil kapatid ka ni Yunjing, bigyan kita ng payo. Hindi magandang partido si Lu Weish. Mapag-ambisyon siya, at walang konsensya. Hindi mo siya kaya. Huwag mong bastyusin si Kuya Waisho. Huwag mong sisimain si Waisho. Mag-ingat ka. Ayos ka lang. Wansing ho, hindi ka pa ba nasisiyahan? Siya ang unang nanggulo. Yunjing Wo, nawawala na ba ang isip mo? Ako ang kapatid mo. Paano mo siya pinapanigan? Kesa sa sarili mong kadugo, paano mo nagawa? Mali ang mali. Humingi ka ng tawad kay Zaizi. Ako pa ang magsasorry. Ikaw. Kahit paghiwalayin mo kami, hindi ka makakapasok sa pamilya. Wansing ho, wala nang pag-asa sa'yo. Yunjing Wo, panunuorin mo lang akong apihin. Tandaan mo, kung hindi mo hihiwalayan, hindi kita patawarin, kailanman. Ikaw. Matigas lang ang ulo niya. Huwag kang mag-alala, maiintindihan din niya. Zaizi, ako. Yunjing, malaki ang hindi pagkakaunawaan. Ayokong sanhi ng away niyo. Hindi ko kailangan ng posisyon. Babalik tayo sa dati. Maghihintay ako sa bahay, hanggang sa uwi mo. Ang gusto ko, sana ako lang ang mahalin mo. Zaizi.
Karapatan nating magmahal ng bukas. Wala tayong kasalanan. Hindi kita pahihirapan. Ayokong nasasaktan ka. Ikaw pala. Guwansing, nasa ilalim tayo ng batas. Anong gusto mo? Ngayon, natatakot ka na. Noong sinabi kong umalis ka, saan ka pumunta? Akala mo ba, madaling utuin ang kapatid ko? Pinag-away mo kami ng kapatid ko, ang yabang mo. Ang sinabi ko noon ay totoo lahat. Hindi bagay si Lu Huish. Hindi kita kailangan para utusan ako. Ginagamit mo ang mukha mo para manlinlang. Sabihin mo, kung gasgasan ko ang mukha mo. May matitira pa ba sa'yo? Guwansing. Ito ay krimen. Anong magagawa mo sa akin? Hindi lang panggagasgas sa mukha mo. Maghanap pa ako ng mga palap, tapos kukunan kita ng bit. Sino pa ang magkakagusto sa'yo? Ang kalokohan mo talaga, hindi mo pa rin alam na si Lu Huaishu ang lagi nahuhumaling sa akin, di ba? Ang totoo, ang gusto niya ay hindi kailanman ang mukha ko. Akala mo ba sa pagsasabi nito ay pakakawalan kita? Mahal na mahal ni Lu Huaishu ang nobya niya. Sa publiko, paulit-ulit niyang sinasabi na pangangalagaan niya ito habang tuwing hinahanap ako ni Lu Huish, siya mismo ang nagsisimula magkwento tungkol sa nakaraan ng nobya niya. Siya ang taong hindi niya kayang bitawan. Walang makakapalit sa kanya. Anong klaseng posisyon? Napakabuti ng nobya niya sa kanya. Dumating siya sa buhay ni Lu Huish sa pinakamadilim niyang mga sandali at siya ang nagligtas sa kanya. Magpatuloy ka, gusto kong malaman lahat tungkol sa kanila. Natuto ang nobya niyang magluto para sa kanya. Nag-aral ng nursing at nag-aral pa nga ng mas komportableng wheelchair design. Nananatili siya sa tabi niya araw-araw. Hindi kailanman nainis. Minsan ay sinabi ni Lu Huish na siya ang pinakauna himala sa kanyang buhay. Kung wala siya, hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong bumangon noon. Itinuring niya itong himala. Kung hindi, bakit siya mamamatay? Ilang taon na ang nakalipas, walang nakapalit sa kanya. Hindi ko kaya. Huwag mong isipin yan, lumayo ka, o hindi ko masisiguro ang magagawa ng kutsilyo na ito. Nababaliw ka na ba? Yan lang ang pagkakataon para iligtas ang sarili mo. Isang kalima ng puntos ko. Kumpara sa buhay mo, host, walang kwenta ang mga puntos. Kung maisipan mong saktan ako, hindi ka patatawarin ng kapatid ko. Who wants it? Ang pinakamalaki mong pagkukulang ay pagiging mapaglarong isip. Wala namang ipinangako si Lu Huish. Akala mo'y magpapakasal na ka. Tumahimik ka. Naisip mo ba na si Lu Huaishu at ang no ay nagmamahalan, pero nagpakamatay pa rin siya? Ang makasama siya, hindi maganda ang kahihinatnan kaysa sa nangyari sa kanyang nobya. Nagsisinungaling ka, hindi ganyan si Kuya Huaishu. Ha? Walang saysay kausap ang taang nagmamahal. Basta, wag mo na akong guluhin pa. Atensyon, host, target na si Wo Yunjing ay paparating na. 300 metro. Wansing, itigil mo yan. Tigil. Zaizi. Hu Wansing. Siya ang unang nanakat sa akin. Nais niya akong patayin. Pero ang nakita ko ay, hawak mong patalim, at may 2 bodyguard. Wansing, kailan ka naging ganito? Yunjing, okay lang, galos lang to. Tigilan na ninyo yan. Tumahimik ka, papatayin kita. Yunjing, umupo ka. Ayos ka lang ba? Who wants it? Tumatanda ka na nga, hindi ka pa ba nadadagdagan ng tali? Wala akong pakialam sa nangyari sa inyong dalawa noon, pero umaasa ka sa kapatid. Pagsisisi niya sa'yo, para magpakawalang hiya, walang puso, hindi ko to mapapatawad. Mula noong nangyari yon, walang nag-intindi, sa pananaw ko. Ano ba ang alam mo? Utang niya sa akin ang lahat. Alalahanin mong ang pagmamalasakit, pagmamahal at pag-aaruga ng kapatid mo ay dahil siya ay kapatid mo. Siya ang pinakamalapit mong kamag-anak. Pasok ka. Simula ngayon, papatayin ko ang mga credit card mo, titigilin ang lahat ng pondo mo, mananatili ka sa bahay, at iisipin ang mga nagawa. Yunjing, kapatid kita. Dahil nga kapatid kita, hindi kita hahayaang magpatuloy sa ganitong landas, pang-agaw, pananakit ng tao. Sobra ka na talaga. Siya naman ang nagkamali. Anong mali sa ginawa ko? Kung alam niya ang makabubuti, at iniwan ka, hindi sana nangyari ito. Sa tingin mo tama ka pa rin. Hindi mo ako mapipigil. Nagpadala na ako ng mga bodyguard. Hindi ka makakalabas.
Yunjing, gagawin mo talaga to. Sasabihin ko kay Lolo. Wala ring magagawa si Lolo. Kuya, gagawin mo talaga. Ito sakin. Nangako ka kay nanay at tatay. Naaalagaan mo ako. Ito ba ang pag-aalaga mo? Wansing, kapatid kita. Hindi kita pababayaang magkamali ng magkamali. Pero dati ako, normal na tao. Dahil sa'yo, nasaktan ang kamay ko ng mga kidnapper. Kaya nawala sa akin ang brasong ito. Sistema, ano ba talaga ang nangyari sa magkapatid na to noon? Chinek ko na ang database. Walang record ang mga kapatid na WoW na naging biktima ng kidnapper. Isang lumang balita lang ang meron. Pagkatakas nila, sumabog ang bodega. Namatay lahat ng kidnapper. Ang $5 milyong na ransom. Nawala ng walang bakas. Si Wo Wanxing, dahil sa delayed na treatment, naamputahan dahil sa necrosis. Bigla ang nagbago ang personalidad niya. Hindi ba't parang may kakaiba dito? Pinaghihinalaan mo bang may mas malalim na kwento ang kidnapper? Hindi ako naniniwala sa conspiracy theories. Pero sa mga ganitong kaso, mataas ang sansang insider ang may kagagawa, hindi ba? Patay na ang mga kidnapper. Nawala pa ang pera. Hay, hindi ba para ito planadong pagtakas? Ang theory mo, kailangan ng mas maraming ebidensya. Di ko masasabi ngayon. Umupo ka, ako na ang bahala sa sugat mo. Aray, Huwag kang gagalaw. Huyon J. Nasabi ko na ba sa'yo na mahal kita? Lanan. Sa kama. Simula ngayon, araw-araw, sasabihin kong mas mahal kita. Mahal kita, mahal kita. Tandaan mo, hindi sa'yo ang sarili mo. Ako ang may-ari mo. CJ. Lagyan ko muna ng gamot. Pumayag si Noland na magkita, mga online meeting. Handa na para sa... Ang impormasyon kanina, ipinadala iyon ni Lu Hui. Hindi siya nakikipagnegosyo kay Hort. Ano ba ang gusto niyang gawin? CJ, tanggap namin ang programang ito. Inaasahan namin ang ating pagpupulong. Paalam. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? May something ba sa mukha ko? Ang larawan na ito, ang unang araw na nagkita tayo, ay nakuhanan ng litrato. May dapat kang ipaliwanag. Ako. Ang raiders ng aklat ni Lu Hui, pagkatapos ng tagumpay, makakamit ang ilang layunin. Zaizi. Kaya may layunin ka pala, na malapit sa akin. Lumapit ako sa'yo. May dahilan ako noon. Nangahas kang magsinungaling. Nung pumunta ka sa club. Ang tunay kong ama. Unang araw niya akong ipinagbili. Ayoko sa ambience ng club. Ayokong maging katulad ng iba, palipat-lipat sa iba't ibang lalaki. Kaya gusto kong may makakilala na magliligtas sa akin doon. Mayaman ka. Gwapo pa. Mabuti kang tao. Nagustuhan kita sa unang tingin. Kaya mo akong iligtas sa gulo. At pinatunayan kong kaya ko. Huryun Jing, pagtapat sa pagtapat. Naniniwala akong ramdam mo rin. Talagang gusto kita. Saka, naniniwala ka pa kay Lu Hui kaysa sa charm. Pupunta ako sa opisina. Huwag mo kong hintayin. Pagtapat sa pagtapat. Kaya naman pala nahuli. Zizai, karapat-dapat ka. Ye Lu, tumabi ka. Kung ayaw mo talaga, kausapin mo ako. Hahanapin ko si Wo Yunjing. At sasabihin sa kanya, ang saya nating dati. Isang iced Americano.
At rosas na lychee, para sa dalaga. Ayoko ng matamis na alak. Mainit na tubig lang para sa akin. Yilu, muling magpapakilala. Ako si Linzai, huwag kang magkamali. Kilala ko si Linji. Linji. Ganyan ka pa rin ka-sentimental. Ganyan ka pa rin, nakakadiri ka. Ang totoo, naparito ako, para magtanong. Salamat. Anong tanong? Ano ang pakinabang ng panloloko mo? Sa'yo. 8 taon na ang nakalipas. Ang pagsisikap mo para sa akin. Ang pagmamahal mo, hindi peke yun. Nang iwan mo ako. Agad kang sumunod kay Wo Yunjing. Gamit ang parehong paraan. Lu Huishu. Lagi mong sinasabing mahal na mahal ang nobya mo. Bakit hindi ka sumama sa kanya noon? Takot ka bang mawala, kaya nagpakabuhay ka? Alam ko, Gigi. Noon, nagalit ka sa akin, kaya mo ako iniwan. At pinili si Wo Yunjing. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ako. Sinasadya mo to. 7-8 taon tayo, Gigi. Wala nang nakakakilala sa'yo tulad ko. Wala nang mas matiyaga sa'yo. Wala akong pakialam kung sino ka. Tatanggapin kita. Pero siya hindi. Lu Huishu. Kung magwawala ka ulit, pagsisisihan mong nakialam ka sa akin. Huyonjing. Yunjing. Makinig ka muna. Sabihin mo, Narito ako para ayusin ang problema. Pero hindi ko inasahan, hindi ko akalain. Nadala pa rin ako sa mga daya niya. Wala talagang namamagitan sa amin. Ayoko lang sa pang-aabala niya. Ayokong sirain niya ang relasyon natin. Hindi ka galit? O baka naman? Wala ka nang pakialam. ingat ka. Huyonjing. Huwag mo akong sukuan agad. Kahit iniisip kong pag-aralang mabuti, huwag mong isiping iwan ako. Buong gabi kong pinag-isipan. Kanina pa nga iniisip, paano mo nagsinungaling ng walang hiya? Napakaraming paraan ng parusa para sa'yo. Pero ayaw kitang saktan. Ang pag-iisip na mawala ka. Labis akong nadismaya. Kaya tatanggapin ko na. Kahit manloloko ka man, o nilalang na supernatural. Hindi kita pakakawalan. Kahit barilin mo pa ako sa puso. Sulit ang lahat. Huyonjing, panalo ka. Pangulo ng korporasyon, kamakailan ay isinama ang kanyang nobya sa isang press conference. Magpapakasal na sila sa malapit na panahon. Pakakasalan mo siya? Ano na ako ngayon? Ano ako? Ginoong Lo, nandito na si Miss Wo. Papasukin mo siya. Pautangin mo ta. Opo. Kuya Waishu, matagal ko nang iniisip ito. Hindi ko kayang talikuran ka. Hindi ko kayang panoorin kang lokohin ng bruhang Linji na yan. Magpapakasal na kapatid mo sa kanya. Eh ano naman? Sa paningin ng kuya ko, ako ang pinakamahalaga. Kahit pipiliin man niya, ako pa rin ang kanyang mapipili. Kaya, tutulungan talaga kita na alisin si Linji. Ibig mong sabihin, kung ikukumpara kay Linji, mas mahal ka ng kapatid mo? Oo, pag nawala na si Linji, babalik tayo sa dati. Kuya Waishu, marami akong alam tungkol sa inyo ng nobyo mo. Huwag kang mag-alala, mas pakikitunguhan kita kaysa sa kanya. Tama, basta mapatunayang sa puso ni Wo Yunjing, hindi ka man lang katumbas ng walang kwentang kapatid na ta. Ano ngayon? May iwan pa ba ang tiwala at pagmamahalang sinasabi ninyo kung ganito ang sitwasyon? Sa kasalukuyang bilis, yung natitirang 20%, di na magtatagal. Mas mabilis na ito kaysa dati. Anong ginagawa mo? Saan mo ako dinadala? Bitawan mo ako.
Nasaan ito? Pakawalan niyo ako. Huwag kang gagalaw. Sino ka? Tumigil ka sa pagsisigaw. Hindi ka nila pakikinggan. Nadukot ka rin ba? Oo. Pumunta ako sa ospital kaninang umaga. Nadukat ako nang bumaba sa kotse. Parang hindi ka naman nadukot. Mukha ka pang nagbabakasyon. Alam kong sasaklalahanap ng kapatid kong lalaki, kaya wala akong iniisip. Ikaw naman, hindi sigurado. System, matukoy mo ba kung bakit ako nadukot? Dinukot kayo ng mga kidnapper para humingi ng ransom kay Wo Yunjing. Pinaghihinalaan kong si Huwansi ang may pakana nito. Ikakasal na kami ng kapatid. Hindi niya ako pababayaan. Lin Ji, mukhang hindi mo. Gaanong kilala ang kapatid ko? Malamig ang puso niya. Sarili lang niya ang mahal niya. Wala siyang minamahal. Talaga? Sa tingin, baka walang sagipin sa atin. Sisiguruhin niyang sagipin ako. May utang siya sa akin. Anong utang niya? Itong braso kong ito, ang braso kong ito. Nasira nang iligtas ko siya. Huwag ninyong pabayaang makatakas sila. Ate, bumangon ka na. Bumangon ka ngayon din. Ate, anong nangyari sa kamay mo? Ayos ka lang ba? Ate, ate. Ako ang samalo ng hampas na para sa kanya. Nang masagip na tayo, hindi na agapan ang braso ko. Naging dahilan ng necrosis at pagputol. May utang siya sa akin. Hindi niya ako kayang bayaran sa buong buhay niya. Kaya, ito bang sinasabi mong nobyo, talagang pababayaan ka niya? Totoo ba ito? Ano ang ginagawa mo? Si Wo Yunjing ay sapat lamang ang dala na pera para to-abusean ng isa sa inyo. Ikaw ang pinili niya. Umalis ka. Umalis ka na. Natalo ka na. Tagapagsalita, mukhang galit ka. Nagkaroon ka na naman ba ng damdamin sa target mo? Tumigil ka. Pangalawa lang tapos tatalikuran. Di ka rin magsasaya. Wala si Wo Yunjing sa'yo. Dito ka lang. Magsaya muna kami magkapatid. Magkano ang kailangan mo? Kaya kong ibigay. Hindi pera ang kailangan. Gusto lang naming maglaro. Hindi pera ang dahilan ng pagkakadukot sa'yo. Kuya Lo, nasa panganib na si Miss Lin. Sa mga kidnapper, agalay na ba natin? Siya ngayon din? Huwag muna. Dadalaw ako kapag lubos na ang kanyang paghihirap. Sakto di ba? Dapat malaman niyang. Sa mundo na ito, ako lang ang tunay na nagmamahal. Gusto lang maglaro. Sistema. Ikaw, gusto mo yatang mamatay. Hu Yunjing, Ayos ka lang ba? hindi ka ba umalis? Nagkunwari lang ako, para hindi sila maging alerto. Ngayong nandito ka na, huwag kang aalis. Ingat. Oy, Kuya Lo. Mukhang nasugatan si CEO Wo. Hindi ba dapat tulungan na natin siya? Mabuti pa nga kung mamatay yan si Wo. Para, ako na lang ang aasahan ni Gigi. Aray, Hu Yunjing, tangka ba? Anong ginagawa mo? Zaizi, ipagtatanggol kita. Huwag, Hu Yunjing. Sistema. Mahinang-mahina na. Ang vital signs ng target. Gagamitin mo ba? Hu Yunjing. Sistema. Bumababa ang vital signs ng target. Nanghihina na. Gagamitin mo ba ang lahat ng puntos para iligtas siya? Lahat ng puntos. Oo, ngunit kung mamatay si Wo Yunjing, kalahati lang ng puntos ang kailangan para magtalaga ng bagong target sa iyo at bababa ang antas ng hirap. Na-detect, lalong humihina si Wo Yunjing. Magdesisyon ka ng mabilis. Teka. Naubos na puntos ko para sa buhay na ito.
Mabuti pa'y mabuhay kang maayos. Sabi ko hindi na ako magpapakatanga. Pero kapag may pagpipilian, hindi ko kayang baliwalain. Hu Yunjing. Binigyan mo ba ako ng gayuma? Bakit ang tanga-tanga mo? Zai. Halikan mo ako, huwag kang palihim. Sino ang naghahalikan? Akala ko hindi na kita makikita. Hindi yan mangyayari. Hindi ako papayag na may mangyari. Kukuhanan kita ng tubig. Base sa tindi ng mga sugat mo, isang himala na nakaligtas ka. Lalo na't nagising ka ng ganito kabilis. Ang mga function ng katawan mo ay bumalik sa normal ng kamangha-mangha. Isa itong himala. Hindi yan mangyayari. Hindi ako papayag na may mangyari. Salamat, Doktor. Isang medical na himala. Isang himala. O may ginawa ka ba, Zai? Pagkabigo. Gumagastos ng napakalaking pera para lang suportahan kayong mga walang silbi. Itatala namin ang datos mula sa nabigong paggamot ng detalyado. Magpapabuti kami, Mr. Lo. Sawa na ako sa naririnig ko yan. Gusto kong tumayo. Gusto kong maglakad gamit ang mga paa ko. Imbes na makulong sa nakakaimbyar ng wheelchair buong araw. Naiintindihan mo ba? Hoy, naiintindihan mo ba? Katapusan ng taong ito, ang deadline. Lumabas. Kuya Waishu. Tingnan mo, hulaan mo ang dala ko. Ito, pinakuluan ko ito ng ilang oras. Sabi ni Tita Zhang, lunas ito sa kanilang baryo, mabisa sa Bali. Patikim nito, ayan. Akala mo ba, gagamot sa binti ko? Hindi. Kung talagang mabisa, bakit hindi mo subukan? Sa braso mo? Kuya Waishu, bakit mo nasabi yun? Ipinapahiwatig mo ba ang pilay na lalaki? Bagay sa pilay na babae, ay akma. Kuya Waishu, hindi totoo yan, hindi ko inakala. Pero sa bawat pagpunta mo, naalala ko, kawawa at pilay ako. Umaasa sa awa ni Lady Wu. Mabuhay sa Jiangcheng. Waishu, pakinggan mo ako. Lumabas ka. Waishu, nagkamali ako. Labas. Ang ganda ng panahon, no? Sabihin mo, para ba tayong matandang mag-asawa sa ward? Nagtutulungan habang buhay. Pero sabi nila, kapatid pala ni Lolo. Noong magwala si Lolo, pinagulong siya. Tara, magbayad tayo. Huwa Genji. Bakit kasama-sama sa taong ayaw ko? Bakit ako sira at kinamumuhian, samantalang masaya ka? Nawalan ako ng braso, papatungan kita ng kapalit. Yunjing, sigurado ka bang ang ate ay talagang tumanggap sa akin? Huwag kang mag-alala, sa palagay ko'y desidido na siya. Tara na. Kuya, Manugang, sa wakas ay nakauwi na kayo. Ang tagal naming naghintay ni Lolo. Tara na't kumain. Manugang, patawad. Ako'y masyadong bata pa noon. Laging ikaw ang tinutungtungan. Humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang. Kuya, tapos na ang nakaraan. Hindi na mauulit iyon. Haha, dumating na sa pagdadalaga si Xingxing. Hahaha. Kuya, ikaw ang magmamaneho mamaya. Uminom ka muna. Alingwang, dagdagan mo ng juice. Habang naghihintay sa pagmamaneho mo, lalabas ang allergy symptoms mo. Aksidente habang wala sa malay, iisipin ng lahat na aksidente lang. Tapos, ako ang magiging tagapagligtas, para iligtas ka, at ipadala si Linji sa impyerno.
Hoy, pare, ikaw ang magmamaneho mamaya. Uminom ka na lang. Wangma, dagdagan mo ng juice. Sistema, si Huwan si ngayon, tinatawag akong manuga. Nakakakilabot talaga. May masama siyang balak. May allergen sa inumin ni Wang Maria. May allergen ni Wo Yunjing ito. Kapag ininom ni Wo Yunjing, sa loob ng 1 oras, siya'y mahihilo ng malala. Sa 1 oras, habang nagmamaneho, pinilit niyang si Yunjing ang Grabe naman, kahit sariling kapatid, pinalitan ang inumin ko, ng kay Hu Yunjing. Tagumpay ang pagpalit. Mukhang nagmamadali siya. Pare, gabi na. Uwi na kayo ni Manugang. Ingat sa biyahe. Oo, oras na para umuwi. GG. Si Yunjing kanina, nakainom ng kaunti sa akin. Ikaw na ang magmaneho. Kaya mo ba? Walang problema. Ano? Matagal-tagal na rin. Tara, uminom tayo kasama ni tatay. Kuya, ikaw ang dapat magmaneho pabalik. Bakit pa tayo iinom? Kung inom ako, ang hipag mo ang magmamaneho. Oo. Nakainom na siya kasama ko. Ayaw mo ba? Hindi naman. Gabi na. Baka napapagod na ang hipag ko. Huwag kang mag-alala. Mahusay akong magmaneho. Kotse ito ng kapatid ko. Hindi ka sanay dito. Dumidilim na. Delikado ang daan. Hayaan mong si kuya ang magmaneho. Hindi totoo yan. Ang kotse ng kapatid mo. Sanay na sanay ako dito. Tara na. Dapat na tayong umuwi. Hindi ko sinasabi na si kuya ang magmaneho. Hindi kita marinig. Pero uminom ang kapatid mo. Kung mahuli siyang nagmamanehong lasing, magkakaproblema siya. At saka, madaling magkaroon ng aksidente. Hindi mangyayari yan. Matibay ang sikmura ng kapatid ko sa alak. Kahit may mangyari man, kaya itong ayusin ng pamilyang Wo. Xing, ano bang sinasabi mo? Wansing, bakit mo ako pinapamaneho? Ano ba ang gusto mo? Ako. Kasi may inilagay siya sa inumin mo. Nilason ka niya. Ano ang sinabi mo? Kung iinom ang kapatid mo, habang magkakaroon siya ng allergic reaction. Hihilo, mahihina. Ang mangyayari ay mawawala ng kontrol. Si Hu Yunjing sa sasakyan at masasangkot tayo sa aksidente. Sa pag-uwi, mabilis ang takbo, paikot-ikot na kalsada. Kung swerte tayo, makaliligtas tayo. Pilay. Kung malas tayo, mamamatay tayo sa aksidente. Anong kalokohan to? Wansing, bakit mo gagawin to? Hindi kita nilason. Gina gago niya ako. Pareho ngang may kasalanan. Suriin ang natirang inumin. Sa kusina. Tumahimik ka. Tama na, may tao ba dyan? Pitang na ng inumin. Ano pang? Sasabihin mo, nababaliw ka na talaga, kahit sarili mong kapatid. Gusto mong saktan. Anong klaseng kapatid siya? Mas pinipili pa niyang tulungan ang babaeng yon kaysa sakit. Ano naman kung ako ang may gawa, nawalan ako ng braso dahil sa kanya, dapat niya akong bayaran. Ikaw. Noon pa, kung hindi dahil sa'yo. Ikaw. Lolo, Wo Yunjing, kasalanan mo lahat. Ikaw ang nagpagalit kay Lolo. Kailangan mo bang patayin lahat ng para maging masaya? Sinabi ng doktor, okay na si Lolo. Buong gabi kang gising. Bakit hindi ka magpahinga? okay lang ako. Ikaw rin, hindi pa natutulog. Matulog ka na muna. Dadalhan kita ng pagkain. CJ, Sister, sa tingin ko yung pagdukot, may mas malalim na dahilan. Kung totoo man si Hu Wansi, sa kanyang sinasabi, ang reaksyon ni Hu, hindi dapat ganito. Base sa reaksyon ni Wo kagabi, baka may tinatago si Wo Wanshi sa iyo. Ayon kay Hu Wansi, ginawa niya ito para protektahan si Hu Yunjing. Kaya siya nasaktan at nawalan ng braso. Pero ano ba talaga nangyari noon? Bakit biglang may pagsabog? At saka, namatay ang mga kidnapper doon. Paano nakaligtas ang mga bata? Ayon sa data analysis, malubha ang sugat ni Wo Wanxing noon. Para mailigtas siya ni Wo Yunjing sa gitna ng pagsabog, ang tsansa niyang mailigtas siya ay wala pang 1%. Malaking bagay ito. At si Hu mismo, ang ugali niya noon. Dapat may alam siya tungkol sa nangyari. Host, 70% na ang progreso ng target. Magpapakasal na siya. Sunod na ay simulan ang paglalakbay sa panahon at umuwi. Bago umuwi,
Kumain muna ng almusal. Kumakain na ako. Zai. Bakit ka biglang naging masipag nitong huli? Isang beses lang tayo mabubuhay. Samantalahin ang araw. Bakit hindi? CJ, Kung maghihiwalay man tayo, gumawa muna tayo ng mas maraming alaala. Ikaw pala ang lumangoy kay Linji. Ang nabuhay pagkatapos ng pagligtas, hindi si Linji kundi si Lin Gigi. Gigi, isa na namang lihim ang itinago mo, di ba? Ginoong Lu, kunin lahat ng footage mula sa ating tirahan. Pagdating ni Lin Gigi, naiintindihan. Gigi, ang katotohanang itinatago mo ay pinalitan mo siya at naging ibang tao sa mundong ito. Ang pinsala sa binti ko ay dahil din sa'yo nang gamitin mo ang sistema. Ang sinasabing banal na himala ay talagang gawa mo lang. Pero dahil iginawad mo sa akin ang himalang ito, bakit ngayon mo aagawin? Ano man ang mangyari? Dapat manatili ka sa tabi ko. Hello. Kakalabas ko lang sa bridal shop. May mga inayos lang. Huwag kang mag-alala. Sa araw na iyon, magiging pinakamaganda akong nobya. CJ, salamat sa mga pagsisikap mo. Susunduin na kita ngayon. Huyon J. Sana'y wala ng pagsisisi sa pagitan natin. Zai. Sistema. Nasaan ako? Pribadong vilya ito ni Lu Waishu. Lu Weishu. Ang sistema na to, saan eksakto ito nakalagay? Paano gumagana ang sistemang to? Padalhan ng pagkain si Gigi. Gutom na si Gigi. Naiintindihan. Sistema. Lu Weishu. Nandito ba siya sa villa? Opo, host, minomonitor ka niya sa pamamagitan ng mga CCTV. Sabi ko na, manyakis yan. Sabihin mo kay Lu Weishu harapin ako. Lumabas ka. Dahil ayaw kumain ni Gigi, huwag niyong pilitin. Iwan niyo na lang dyan. Lu Weishu, kang manyak. Lu Weishu, bastos ka. Pinagmamanmanan mo ako. Sinusundan mo ako. Host, delikadong gambling si Lu Waishu. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo. Di mo siya kilala tulad ko. Dinukot niya ako. Pero nagtatago pa rin. May masamang plano ito. Mga tulad niyang lalaki, hindi basta-basta kikilos. Hanggat di natutupad ang balak. Nakikita mo, dumating na siya. Ayaw mo sa kwartong ito? Hahanap ako ng iba para sa'yo. Nandidiri ako sa'yo. Mamatay ka na sana. Hoy, dinala kita rito. Di ka masaya. Pero kailangan ito. Di ka nakikinig. Lu Weishu, salbahe ka. Lu Weishu. Paano ang sistema? Papagtulungan mo. Kailangan ka na nito. Sistema, ano mabibili ng puntos ko? Host, nagastos mo puntos mo sa pagsagip kay Wo Yunjing. Meron ka na lang, sapat para sa 1 minutong lakas. Sapat na yan. Sabi ko gagana. Lu Weishu. Ano to? Gigi, ayusin mo binti ko. Magkakabati tayo. Deal? Sa panaginip mo. Sabi ko na. Ginoong Wow. Ang sasakyang sumando kay Bibi. Ling, pumasok sa kanayunan at nawala sa radar. Peke rin ang plaka. Si Lu Weishu. Kaninang umaga, dumalo siya sa grupo Lo. Pero walang nakitang kakaiba. Bantayan mo siyang mabuti. Imbestigahan lahat ng ari-arian niya. Pati mga posibleng ginamit sa pagbili ng lupa. Huwag kang magkakamali. Opo, sir. Hahanapin kita. Binibining Lin, kahit gusto mong magpakagutom, si Gilu ay may paraan para mabuhay ka. Pero, wala na akong lakas.
Tulungan mo ako. Alisin mo ang pagkain, hindi ko kaya. Kaya ako na ang magpakain sa'yo. Hindi na, salamat. Umalis ka na. Ako si Huyonji. Halika at sagipin mo ako. Ako. Kaya, Gigi, anong desisyon mo? Lu Huishu, tigilan mo yung pag-ilusyon mo. Ang mga binti mo, hindi na muling makakalakad. Nauubos na ang pasensya ko. Ang pasensya, hindi naman kagalang-galang. Agad kitang nakilala. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Nasaan ang sistema? Bakit hindi ka iligtas? Tawagin mo na. Tama na, CEO Lo. Hindi na siya makahinga. Bakit hindi ko makuha lahat? Lumabas ka. Lumabas ka riyan. May nangyari, CEO Lo. May problema sa kumpanya. CEO Lo. Delikado ito, may kumokontrol. Sa internal network ng Lo, bumagsak na ang stock price. Patuloy ang pagbebenta. Kung magpapatuloy, may delist ng kumpanya. CEO Wo. Ang pakikidigma sa Lo ay kapusukan. Ano kaya sasabihin ni Jiang Cheng? Ano kaya isipin ni Jiang Cheng? Wala akong pakialam. Kung kaya mo, makipag-alyansa ka para lumaban. Anong balak mo? Nasaan si Zaizi? Shota mo siya. Paano ko malalaman? Mag-isip ka muna bago magsalita. Mawawala ang Lu sa ilang araw. Wo Yunjing, huwag kang magpakapalad. Noong iniisip ko si Wanse na may gusto sa'yo, kaya pinapalampas kita. Huwag mong isipin na pwede kang magmalabis. Balang araw, mawawala lahat sa'yo. Akala mo bang makikita mo siya, ay makakasama mo na? Layunin ka lang niyang talunin. Pag natalo ka na, iiwan ka pa rin niya, gaya ng pag-iwan niya sa akin. Hindi niya, mamimiss ang anuman dito. Kahit na, hindi siya nabibilang sa mundong ito. Hindi mula sa mundong ito, diretsahan kitang kausap. Mga katang-isip lang ang sinasabi mo. Tiningnan mo ba ang ipinadala kong impormasyon? 2 taon na ang nakalipas. Si Lin Ji, dalawang magkaibang tao noon. Pero ngayon, ang hitsura ni Lin Ji, ang kaluluwa ni Lin Ji, nagkaisa na sila. Hindi ba kamangha-mangha yon? Ang ginagawa niya sa'yo ngayon, ginawa na rin niya yan sa akin. Wala siyang pagmamahal sa'yo. Ginagamit ka lang niya. Kapag nakuha na niya ang gusto, iiwan ka rin niya. Hindi ba nakakatakot ang babaeng yan? Itinuturing kanyang tanga, ginagabayan ka ng patalim. Pagkatapos niyang makuha ang gusto, itatapon ka niya, parang basura, Direktor Wo. Tatanggapin mo ba yon? Ang sinasabi mo, napakawalang katotohanan. Kailangan kong magsiyasa. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi ko siya palalampasin. Hanggang sa panahong iyon, ititigil ko ang pag-target sa Lu Corporation. Samahan mo siyang lumabas. Direktor Wo. Ang huling lokasyon ng telepono, ano ang nalaman mo? May signal jamming sa paligid. Approximate location lang ang makukuha. Sakupin ang buong lugar, maghalughog kayo. Alam niyang binabantayan ko siya, hindi muna siya gagalaw. Hinahanap ka ni Wo Yunjing. Sa sobrang pag-aalala niya, naalala ko noong 2 taon. Nang mabalitaan kong namatay ka, ganyan din ako noon. Ano ang gusto mong palabasin? Kapag nalaman niya, naiiwan mo siya pagkatapos, na mawawala ka. Hindi ka na muling makikita. Sa tingin mo ba, pababayaan ka niya? Gigi. Ayaw na ayaw mong niloloko. Kapag nalaman niya ang totoo, gaano kaya ang galit niya sa'yo? Ngayong pagkakataon. Sa tingin mo makakatakas ka pa? Ako lang si Gigi. Ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. Pipiliin pa rin kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Lu Huishu. Tama ka. Halatang napakamakasarili. Pero laging gusto gawing parang napakadakila ang lahat. Nakakadiri. Naghahanap ka ng kamatayan.
Nabaril na kita, hindi rin gumana ang hypnosis. Anong gusto mong sabihin? Huwag mo ngang isipin yan. Ganun ka ba ayaw, na makasama ko? Tama. Dahil siya lang ang mahal ko. Mahal mo siya? Sinasabi mo sa akin na mahal mo siya? Bakit? Kung ganun, ipapadala na lang kita sa laboratorio. Puputulin ko ang katawan mo. Huhukayin ko yan. Saklolo. Huwag. Dapat naniniwala na ngayon si CEO Wo sa sinasabi ko, di ba? Si Lin Gigi at Ling Ji ay iisang tao lang. Gumamit lang sila ng hindi kilalang teknolohiya para lokohin tayong lahat. Sinungaling siya. Hinuli mo siya, hindi para maghiganti, kundi para sa sistema na binanggit mo, di ba? 7 taon na ang nakalipas, gumaling ang binti mo, pero nakalumpi ka ulit 2 taon na ang nakaraan. Base sa sinabi mo, nakatayo ka noon dahil sa kanya. Ang pagtayo mo ay himala sa medisina. Kung totoo ang sinasabi mo, ang braso ni Wang Xing, kaya rin bang muling tumubo? Hindi ka naman dati, at para iligtas siya. Nagbago na ang isip ko. Bakit? Negosyante ako. Kaysa pakasalan siya. Kapalit ng kaligayahan ng bituin, mas mahalaga sa akin. Bukod pa riyan, hindi naman siya mamamatay. Hindi mo ba siya mahal? Ang pag-ibig na ganito, para lang maghiganti. At ayaw mo pang gumaling si Wang Xing. Dati pa man, nanumpa siyang pakasalan ka. Pero paulit-ulit, sinasaktan ang puso niya. At akala mo ba, pahihintulutan ko, maapi ang kapatid ko. Malayo na sana ang narating ni Wo. Kung wala ang mga paraan ni Wo Yunjing. Mahal na mahal niya si Wan Xing. Kung para sa kanya, baka paniwalaan pa. Kung ganito na lang. Dapat lang na, sumama na siya rito. Tatawagan ko siya mamaya. At ibibigay ko ang pera. Para sa pagsasaliksik mo, kapag gumaling na, ang braso ng bituin. Magpapasalamat si Lolo. Sige. Sinabi ng kuya mo na gusto mo akong makita. Kuya Waishu, nalutas mo na ba ang problema? Ang dahilan kung bakit kita pinatawag, ay may magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita? Tungkol sa posibilidad mong magkaroon ng bagong braso. Totoo ba? Tara na. Ipapakita ko sa'yo ang laboratorio ko. Dito tayo dumaan, ang pinakadakilang himala sa mundo. Ay malilikha nating magkasama. Wan Xing. Kung magkakaroon ka man ng bagong braso, nakasalalay lahat dito. Lin Ji. Siya si Lin Ji. Kumusta na ang progreso? Sa kasalukuyan, pareho lang siya ng ordinaryong tao. Pero sa susunod, susuriin namin ang kanyang mga tissue, isa-isa. Kuya, makakabalik ba talaga ako sa dating katawan ko? Nakadepende yan. Sa kakayahan ni President Lu. Wala kang dapat ay panggambe dyan. Nakasalalay talaga yan kung handa si CEO Wo na iwanan ng kanyang kasintahan. Wala akong pakialam. Sistema, talo na naman ba ako? Huwag kang aalis. Ako na ang kausap sa kanya. Lin Ji, tignan mo ang sarili mo ngayon. Nakakahiyang tingnan ang kalagayan mo. Ginagawa kang parang eksperimento sa laboratorio. Narinig kong sabi nila, bubuksan nila ang katawan mo para sa pananaliksik. Pag tinitingnan kita, bakit hindi ka nalang namatay sa aksidente? Wakasan mo na. Ako, si Wo Wanshi, ang laging panalo. Laging ako ang pipiliin ng kapatid ko. Ngayon pati si Lian Waishu, mabilisang naghahanap ng lunas para sa akin. Kapag gumaling na ang kamay ko, makakapagpakasal na kami. Nagmumura ka ba sa akin? Gusto mong palayain kita? Panaginip lang yan. Lin Ji, ang kapal mo, na makipag-usap sa akin ng ganyan. Dahil sa mga nakaraang taon, maling tao ang kinamumuhian mo. Ginago ka lang nila. Sa totoo lang, wala kang utang na loob sa kapatid mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman tunay na ho. Lin Ji, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Gumagawa ka ng kasinungalingan. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Malinaw na ito ang katotohanan. Ngayon isipin mo si Lolo, ang kanyang ugali noon.
Tiyak may alam siya tungkol sa pangyayari noong nakaraang taon. Sistema, 70% na ang antas ng pagmamahal ng target na individual. Plano niyang magpakasal. Susunod na hakbang, buksan ang time-space jump, at umuwi na. Bago umuwi, may isa pa akong gagawin para sa kanya. Lolo, nakita mo naman kung paano galit si Huwan Sing kay Yunjin. Isinisisi niya ang putol niyang braso ng buo sa kanya. Naisip na niyang gumawa ng nakakatakot na bagay. Ngunit sa totoo lang, mas malalim pa ang kwentong ito. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, sa susunod, hindi mo alam ang gagawin niya kay Yunjing. At saka, gusto mo bang manatili si Yunjing sa buhay na may pagsisisi at pasani sa kanyang kapatid? Wan Xing. Siya talaga ay anak ng tiyahin ni Yunjing. Ang anak kong babae ay nagpakasal sa sugarol at adik. Pagkapanganak kay Wan Xing, naghiwalay sila at umuwi siya. Sumunod na taon, pumanaw siya. Bata pa si Wan Xing noon. Kaya pinalaki namin siyang tunay na kapatid ni Yunjing. Ngunit ang tunay niyang ama ay dinukot silang dalawa para humingi ng ransom. Ang iyong ama ay sakim at manyakis. Noong unang panahon, gusto niyang dukutin ang tagapagmana. Para pagkaman ang pamilya, maaaring hindi ka na sana maapektuhan. Ngunit ang ama mo, para maging makatotohanan, idinukot ka rin. Kaya ngayon ikaw ay nagdurusang lahat ng ito. Nagsisinungaling ka. Paano ako hindi magiging tunay na wow? Tingnan mo ako ngayon. Bakit kita lolokohin? Ikaw. Kung duda ka talaga, puntahan mo si Lolo Ho mismo. Sinabi ko lahat ito para malaman mong wala kang utang na loob sa kapatid mo. Walang pag-unlad. Pwede bang tumigil ka sa walang pag-unlad? May iba ka pa bang masasabi sa akin? Natingnan na namin lahat. Katawan ni MS, Lin, walang nakikitang diferensya. Walang bakas ng sistema na sinasabi mo. Sabihin mo nga, nasaan ang sistemang ito? Saan mo itinago? Sa utak, puso, o kaya sa matrace? Sistema, sabi mo ito na huling pagkakataon ko. Mabibigo, tanggal ka. Kailangan kong matigil na to. Host, sigurado ka ba? Lu Huishu. Kung wala ako, kawawa ka talaga. Hindi ba kita binalaan? Sabi ko na nga ba? Alam ko. Gigi. Tulungan mo akong makalakad. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Kilala mo ako, pagkatapos ng maraming taon, alam mo nararamdaman ko, di ba, Gigi? Lumuhod ka at magmakaawa. Tigil ang biro, Gigi. Magsamo ka. Saka kita tutulungan. Ano? Nagbago na isip mo. Ako ang huling pag-asa mo. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Lu Huishu. Ang kahabag-habag mo, parang aso. Nakikita mo ko? Tulungan mo ko. Nasa utak niya ang sistema. Sa loob ng bungo. Hukayin niyo. Desisyon ko na, gawin mo. Mr. Lu, walang pampamanhid. Eddie, wag na. Bilang na. Siyam. Tigil. Pigilan sila. Hu Yunjing. Ilalabas na kita rito. Halo, halo. Umalis ka na. Wow! Pag pinindot ko itong detonator, sa loob ng 5 minuto, pupukpukin tayong lahat. Kung hindi ko makakamit, wala rin sa inyo. Hoy, hindi mo siya pwedeng kunin. Host, lampas 100% ang completion rate. 150%. Nakuha ang bonus points. Aktibado ang time tunnel.
Himala, himala. Hu Yunjing. Ayaw kong umalis. Tutol ako. Zaizi, makakauwi ka na sa wakas. Kaya ko nang tumayo mag-isa. Bitawan, bitawan. Wow, lagi ka nang kalaban ko, hindi ba? Wan Xing. Luwa issue. Para sa mga soang kaluluwang tulad natin. Ito na ang pinakamabuting wakas. Wansing. Ngayon magkasama na tayong mamamatay. Wansing. Palabasin ninyo ako. Maligayang bati, host. Tagumpay ang misyon. Inilulunsad ang protocol sa pagbunot ng mundo. Hindi na ako babalik. Parang ang dami kong hindi ko nasabi sa kanya. Hu Yunjing, ipatulog ang alarm. 15 minuto pa. Ito ang sarili kong kwarto. Nauwi na ako. Sa mundong ito, wala si Hu Yunjing. Sa totoong mundo, ako'y empleyadong siyam tandang bawas ani. Kumikita ng barya-barya, nabubuhay sa hukag na pangako ng boss. Doon ko, pinakamiss ko si Hu Yunjing. Naalala ko. Ang taangang, nagmahal sa akin ang buong buhay. 2 beses, ngunit ako, hindi nasabihan. Mahal ko siya. Hu Yunjing. Sobrang miss na kita. Teka, Ano ng problema? Hu Yunjing. Mali ang napuntahan mo. Hindi ba't nagkita na tayo dati? Pinakalumang pick-up line yan. Minahal ko siya ng lubos. Ngunit, nawala siya. Zaizi, nakapasok na rin ako sa mundo mo.